po makikita yung creation. Genesis. Ayan. Yan po yung, kaya ho yan merong number 1 is yan po ay para sa God. Sino ba yung gumawa? Sino ba tumalang ng lahat? Ang Diyos Ama. Diyos Ama. Hindi ho kasama si Kristo sa nilalang, ha? Hindi ho siya nilalang. Baka akala natin kasama si Kristo sa nilalang. Hindi po siya kasama sa nilalang. Maliwanag po tayo dyan. Ang paglalang ng Diyos Ama, ng buong yan, langit at lupa. Number 1, so yan yung creation. Number 2, sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Ano po yung nakikita nyo dyan? Iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Yung ibang relihiyon po, hindi po tinatanggap yan. Alam niyo na po kung anong relihiyon. Hindi ko nasasabihin. Kasi si Kristo ay tao, siya ay anghel. Alam niyo na yun. Alam na this. Okay. So, yan po yun. Doon sa ating number 2 hanggang 7, yan po ay para sa yung God the Father, era of God the Father. Pangalawa, era of God the Son. Yung pangatlo is era of God the Holy Spirit. Okay. Nagkatawang tao siya. Dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. So kanina, creation. Ngayon, birth ni Jesus Christ, suffering, death, resurrection, diba? Ayan, ascension. Doon nagmumulang paririto at hububong. Yung pinuntahan niya, yung bumaba, umakyat sa langit, di ba? Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Ano tawag mo sa lugar na yun? May binabanggit po bang Hades sa Biblia? Ano po yung term na talagang exactong term para doon? Pwede. Sinabi po yan doon sa isang nagtok ako sa Mendoa. Sinagot po yan, tama po yung sagot. Ang sagot po, Sheol. S-H-E-O-L. Yun po yun. Kaya po tayo ay meron tatlong simbahang naglalakbay. Ano pa? Nagdurusa at nagpatagumpay. Yung nagdurusa, naglalakbay tayo yung pilgrims. Yung nagdurusa, yun yung inakyat, yung binaba at iaakyat. Kasi kinakailangan pagbayaran lahat ng dapat nating pagbayaran. Ganon din po in analogy doon sa the prodigal son. Pampered, yung prodigal son, hiningi ang pera, nilustay, anong ginawa naman sa kanya? Diba? Yan yung analogy. Kailangan ng pagbayaran lahat ng ginawa mo. So doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Yung pangatlo, era of the Holy Spirit. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo. Ano po yung iniwan? Kailan po ang birthday ng simbahan? Ano po yung iniwan ng Pentecost? Ano po? Espiritu Santo. Ano yung sinasabi? Pwede ka nang magkasala kay Kristo, huwag ka nang magkakasala sa... Bakit? Ano po? Tama yun. Wala nang ibang gagawa. Dahil ibinigay niya sa iyo, yung iniwan ni Kristo, yung God, the Holy Spirit, yan po yung mga meron tayo, fruits of the Holy Spirit. Ano ba yung mga fruits of the Holy Spirit? Oh, sige. Ano naman yung gifts of the Holy Spirit? Wisdom, understanding, knowledge, counsel,
piety, fortitude, fear of the Lord. Ano naman yung 7 capital sins? Ano po? Pride, lust, envy, ano pa? Covetousness, anger, sloth. Ano yung sloth? Meron bang tamad dito? Sigurado kayo? Okay, yan po. Yung 7 capital sins, ano yung ibinabangga niya naman doon? Yung 7 gifts of the Holy Spirit. Lagi niyo titingnan yung capital sins. Kasi lagi niya nang nagbibigay ng kasalanan. Kaya sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo. Ibig sabihin niya, we acknowledge God the Holy Spirit. Kinakailangan natin, binigay niya na sa akin yun eh. Binigay niya na sa atin. Lahat naman dito, huwag niyo sabihin, ang pinagtatalunan lagi pag nagkakaroon kayo ng minor or major discussion sa family, sa organization, sa community, ano ang pinagsisimulan? Laging number 1 yan sa 7 capital sins. Pride. Tama po ba? Parang ayaw niyo. Hello? Tama ba? Hindi. Tama. Okay. Ano yung pinakamahirap sabihin na hindi nyo masabi-sabi pag pride yung umiiral? 5 letters lang yun. Madali bang sabihin yun? Yes. Bakit mahirap? Ma-pride. Dahil? Ma-pride. Ano man ako na? Manok, itlog? Chicken. Ay, itlog. Ano nauna? Sa creation, tandaan niya, walang ginawang itlog. Lahat buhay. Tanong nyo kay Noah, pinasampa niya may itlog. Paano pupunta yung itlog doon? Manok. Bakit may pride? Di ba? Chicken. Di ba? Tama, Brad Chris? Tama. May tama ako. May tama ako, no? Yan ang sinasabi ko. Bakit hindi nyo kaya ibanggitin yung sorry? Yung sorry, pag binanggit niya sa kasama niyo sa organisasyon, lalo na sa parents. At yung parents, sino po yung mga parents? Pakitaas yung kamay. Hindi po kayo entitled na lahat tayo rito ay tama. Matututo po tayo mag-sorry sa anak. Excuse me po. Huwag po laging, ay dinaanan ko na yan. Alam ko na yan. Ay hindi ho. Iba po ang bata ngayon. Tandaan nyo, iba po yung bata. Kaya nga binigay yung Holy Spirit, yung fruits na 12, at saka yung gifts of the Holy Spirit para gamitin natin. Para gamitin natin. Yan po yun. Kaya yan ang itinatanong, pagka papasok ka ng magiging gusto mong maging Katoliko, profession of faith. Kaya sabi niya, sumasampalataya ka ba? Tapos yung isa pa, di ba? Yung pangalawang tanong, pag natapos na yung tatlo, ano yung itinatakwil? Okay, si Satanas, ano pa? Mga panlukso at mga gawa. Saan po nakalagay yun? Di ba nasa ama namin? Di ba? Tama mo ba? Kaya yun may fusion. May fusion yun. Kaya makikita nyo kung ano yung hinihingi. Kaya yun importante po yun. Importante. Bakit naman pwede naman tanungin yung papasok na Katoliko, alam mo ba yung Lord's Prayer? Hindi niya alam. Kasi hindi yun yung profession of faith. Kailangan natin yung sumasampalataya, yung credo. Sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal. Sino yung mga banal? Yung mga namatay po nating kamag-anak are considered holy.